Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico, Viva Zamboanga, muchas gracias amigo. Bago po ako mag-umpisa po, ang patuloy po sa pagdikod, ako muna po ay magpapasalamat po ng maraming salamat sa mga subscriber ko po, sa mga followers at sa mga viewers na rin po. Thank you so much po sa patuloy po niyong pagtangkilik sa panonood po ng aking YouTube channel po. Na ito po yung aking tema po dito ay isang pagdidikod po at pag-aanalisa ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasures marker mga katiits. Okay po, ako po ay nagpapasalamat talaga sa inyo, sa inyong lahat ng mga viewers, subscribers, and mga followers ko po dito po sa aking YouTube channel. Marami pong nagtatanong po kung saan pwedeng ipadala yung mga treasure markers, treasure sign, treasure symbols po. Pwede niyo pong ipadala po, i-send po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Yung po ang inyong pipiliin dahil po ay marami pong akong kapangalan na lumalabas po doon. Hindi lang po isang Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon sa Facebook po. Ito po ay ang inyong pipiliin po ay Alejandro Sanchez, yung sunglasses o naka-shade po ako doon. At ang gawin nyo po, i-add friend nyo muna po ako para po mapadala po nyo at ma-send po doon sa aking Facebook page. Kasi nga kung hindi tayo friend, ay hindi po kayo makapasok sa aking Facebook page mga katiits. Okay po? Thank you so much sa mga nagtitiwala po sa aking pagdidikod, sa aking pag-aanalisa ng mga treasure sign, treasure markers, at mga treasure symbols po ng Yamashita item po, treasure item katiits. Okay po mga katiits, tayo po ay tutungo na po tayo sa pagdikod po ng ating isa pong napakaganda pong treasure markers po, isang treasure stone marker na pinadala po sa atin ng ating katiits po upang ito'y nagpatulong po sa pagdikod at sa pag-analisa po ng kanyang treasure markers na nakita niya po sa kanilang lugar. Ito po, isa po ang nakita po ay isang solid stone na mayroon pong butas po, may tinatawag na spook hole ang baba nito. Ito po ay katiis ang hulugan po ay pwede po ay positive po yung items o tinatawag na pwedeng under the marker stone po ang item po mga katiis. So, ganun po ang assessment po ang aking pong pag-analisa ay ito po ay nagbabase lang po tayo sa mga naka-engrave po, naka-pinpoint na arrow markers, mga sign sa mga treasure markers mga katiits. So, bagamat iba po talaga pag mayroon po tayong mga treasure hunting equipment like metal detector and gold locator katiits. So, po ito ay sa pagdidikod po ay hindi po 101% na lahat po ng item ay malulukit po natin. Iba po talaga po yung mayroon kang treasure hunting equipment na ito'y nakakatulong po sa mabilisan po sa paglukit po ng item. So ito po yung aking unang nakita po dito ay isang napakalaking spook hole, butas na nasa baba po under this treasure marker stone dito mga katiits. At ito ay nakikita ko po ay ito'y medyo may kalakihan pong treasure marker mga katiits. Ito po ay pwede pong may medyo distansya po ang item po nito
kapag malalaki na po ang mga treasure markers mga katits. Ito yung tinatawag na po nating BBM o tinatawag na Big Boulder Markers o tinatawag natin na BBS, Big Boulder Sign katits. Kapag malalaki pong mga treasure markers na yan katits. So asahan nyo po yan. Kapag medyo malalaki na po at tinatawag na po natin na Big Boulder Markers, tinatawag na po natin na Big Boulder Sign, asahan nyo po yan at mayroon na po yung distansya po ang mga ganyan pong kalalaking treasure marker mga katits. Yun po, ang gagawin nyo po, pwede nyo pong pukpukin nyo po yung pinaka-paikot po ng maso. Baka mayroon na rack enclosed items po o baka mayroon pong giveaways yan mismo sa treasure markers na yan mga katits kapag ganyang malalaking mga big boulder markers. Okay po, yan po ang tingnan nyo po. Alam nyo po tunog ampaw at tunog solid. Pag sinabing ampaw po ay luwag pong loob, posible pong may item o tinatawag na giveaways ang itong marker na stone ito medyo may kalakihan at tinatawag na nga natin na big boulder markers mga kates. Okay po, ang next yung movement, ang susunod po yung gagawin po, tingnan nyo po yung paligid. Tingnan nyo po yung paligid mula sa north, south, west, and east sa distansya po ng 3 hanggang 5 meters mga kates. Kasi nga, ito po, pagkatandaan nyo po, kapag malalaki pong big boulder markers ay may kaakibat na po yung tinatawag na counter sign or may tinatawag nilang coordinated markers sa hindi gaano kalayuan po. Sa distansya po yan ng mga 3, 5 hanggang 7 meters hanggang 10 meters po ang layo mula dyan sa pinaka big boulder markers. Katits, pagkatandaan nyo po na kapag malaking treasure marker at tinatawag natin na big boulder markers, ang mayroon po talaga yung kaakibat na tinatawag nila na counter sign or tinatawag na coordinated marker sign po na hindi po kalayuan sa pinaka mother markers nito mga katits. So, pwede po kasi doon mismo yung item na nakalagay po sa mga counter sign markers o tinatawag na coordinated markers katits. So, yun po yung titingnan po yung 4 na kanto, yung 4 na sulok, east, west, north, and south katits. Ganyan po yung madalas po kapag malalaki pong mga treasure marker mga katits. So po, pwede nyo pong, ulitin ko po, pwede nyo pukpukin po ng maso, yung paikot po nitong medyo may kalakihan na big boulder na po itong markers nito. Baka po may tinatawag na rack enclosed item po. Posible po mayroon po itong tinatawag na mga giveaways po sa mga treasure markers na medyo malalaki na po mga katits. So, i-consider na po natin ito na isa pong big boulder markers at tinatawag na big boulder sign mga katits. So, yun po, yung sinasabi ko kanina lamang po, mayroon to mga coordinated markers o may tinatawag ito na counter sign markers mga katits na hindi po kalayuan na pwede po 1 hanggang 3, 7 hanggang 10 meters po ang layo mula dyan sa pinaka mother stone markers mga katits. So, i-check nyo po yung bandang east, ganun po ang yung opposite po mga katits, yung bandang west mga katits as well as the north portion and the south portion mga katits. So sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters, 7 hanggang 10 meters po ang layo. So yan po ang inyong pagkatandaan po. Malimit po kapag mga big boulders marker na po mga katits ay bihira lang po na yung item ay medyo may distansya na po ang layo mga katits. So pwede niyo pong i-detect po yung paikot po ng metal detector or gold locator katits. Yan po mga katits ay isa pong indication po na ito'y napakaganda pong treasure marker at positive po yung kanyang dahil may isa pong spoke hole na under po ng
sa ilalim po ng pinaka-treasure marker stone mga ka-TH. So yun po mga ka-TH, yung ulitin ko po, yung bandang north and south, yung opposite, sa distansya po ng 1 hanggang 3, sa 7 hanggang 10 meters po ang distansya po. I-check nyo po ng metal detector and gold locator ka-TH kasi nga posible po may kaakibat na yung tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated marker sign mga ka-TH. So doon po tayo pupokus sa mga tinatawag na countersign kasi nga ito po ay sa di ganun kalayuan naman to mga ka-TH. So sa mga sabi ko nga 3, 7 hanggang 10 meters po ang distansya. I-check nyo po baka mayroon po yung mga tinatawag na countersign o mayroong mga old tree, old century tree na minsan puno na lang po yung natira po. Pwede pong mga medium may kaliitan lang na bato na pwedeng mayroong countersign o mayroong mga naka-engrave po, may mga may spoke hole, may mga butas po. At ito po ay may mga countersign na rin po niyan yan po ay tinatawag na mga coordinated markers yan ka-TH. So yun po at huwag niyong kaligtaan po sa pag detect po ng metal detector or gold locator yung paikot po. Yung paikot po nitong pinaka-mother markers na medyo may kalakihan na po at kinonsider ko na nga ito isang big boulder markers na sa distansya po ng 1 hanggang 3 or hanggang 7 hanggang 10 meters po ang distansya po mula dito sa malaking bato na pinaka-mother markers ka-TH. So yan po ang ka-TH ay ito po ay isang legit po, napakaganda pong markers na pinadala po ng ating ka-TH. Thank you so much pala ka-TH sa inyong pagtitiwala at ako po inyong napili sa pagdikod at sa pag-analisa po ng inyong isang napagandang treasure markers, signs, and symbols po na mula dyan sa inyong lugar ka-TH. Okay po mga ka-TH, sana po ay nasundan niyo po yung mga ate pong mga direksyon, yung guide, kung saan po kayo pwedeng mag-detect po ng metal detector or gold locator o pwede magtistig. Pwede kayo po magtistig po sa mga hanggang 3 hanggang 1 hanggang 3 meters po hanggang 4 meters po mula dyan sa pinaka mother treasure markers mga ka-TH. Okay po, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa mga subscriber, mga followers at mga bagong subscriber, mga bagong followers at mga bagong viewers mga ka-TH. Okay po, ito po ako ay humingi po ng favor po yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pong ipapalabas po dito po sa aking YouTube channel. More on po ang aking tema po ng aking YouTube channel ay sa mga treasure marker, treasure sign, at mga treasure symbols mga ka-TH. Yan po ay sana po ay nasundan po ng ating ka-TH na nagpadala po na dito po sa atin ng isang napagandang treasure marker na ito po ay isang big boulder markers na rin po. Kinonsider po natin na isang malaking big boulder markers na rin po ito dahil sa medyo may kalakihan na po ito yung markers nito. Muli, maraming salamat po. Thank you so much for watching ka-TH. God bless us always.